Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito na naman pong itong talakitok na ito. No? Bakit ko po tinatawag na talakitok ito? Napakaingay po. Nonsense naman pinagsasabi nito. No? Dahil lang ito ay totoong aso din ito ng mga Duterte. Baka nga pag sinunog nyo rin to, tulad nung sinabi ni Robin na pag sinunog nyo siya, mangangamoy Duterte siya, abong Duterte siya. Oo. Baka naman pag gusto nilang mabuo ulit sila, ma-reincarnate sila, baka gawin nila sarili nila, I want to be Digong. Gusto ring mambastos ng babae. Gusto ring mangmura ng Diyos, ganun ba? Kasi you want to be Digong gago yan si Digong Sa laula yan si Digong 'Di ba? Magnanakaw si Digong, sinabi niya. 'Di ba? Nag-utos pumatay ng tao, tamad, 'di ba? May sinabi na naman po itong talakitok Harry Roque na ito, na dakilang aso ng mga Duterte. Grabe mga kababayan, dahil nga po sa pagkaka-reject ng interim release ni Digong nila, yung tatay nilang karton, no? At ganun din po, pag-usapan natin mga kababayan, itong mga anak ni Duterte ang pahamak sa kanya. Opo, totoo po yun. Pahamak po yung mga anak ni Duterte sa kanya at mga followers nila. Pinahamak si Duterte kaya hindi po nabigyan ng interim release. Okay, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito na naman po si Roque, nakailang posting na ito, nakailang video na ito tungkol sa pagkaka-reject ng interim release ni Digong. Nung una meron siya dyan sinabi na nag-iimpake na po siya. Kasi po ang tatay Digong niyang karton ay uuwi na pala ng Pilipinas dahil marirelease na po. Yung pala, kasinungalingan, drama lang ni Harry Roque. Bakit? After that, ano nangyari? ICC rejects Digong's plea for interim release. Meron pa nga nagpalabas ng video mga kababayan. Si Digong daw tinanggap na sa Japan. Doon daw siya in-interim release. Fake news. Tapos may nagsasabi pa diyan, nagbibideo na ano daw gagawin ninyo, saan daw kayo dadamputin pag na-interim release na si Digong. Ano nangyari? Rejected. Mga nag-iiyakan mga kababayan. Itong si Roque nag-iingay, sabi niya, nakaimpake na ako, babalik na rin ako ng Pilipinas, harapin ko na ang kaso ko kasi si Tatay Digong uuwi na. Ngayon anong gagawin mo? Ay, iaampak ko ulit. Dito muna ako. Diba duwag na duwag lang, walang yag balls, diba? Ngayon mga kababayan, ito na naman ang pinagsasabi niya. Sabi niya, labag ito sa kanyang karapatang pantao. Roque dismayado sa pagbasura ng interim release. Abay, labag na pala mga kababayan. Sumisigaw na po sila ng paglabag sa human rights daw ni Digong. Eto na naman kayo mga kababayan. Sinisisi nyo na naman ng ICC na nilalabag ang karapatang pantao ni Digong. Ang tanong natin, paano nilabag ng desisyon na yan ang karapatang pantao ni Digong? Diba? Meron siyang kaso. Nilabag ba karapatang pantao niya? Nilapastangan ba siya? Hindi ba siya binibigyan ng yung treatment sa kanya? Makahayop ba? Hindi, nakita nyo naman, malinis si Digong. Well-fed si Digong. Problema niya na yan kung di siya kumakain. Kasi hindi niya gusto pagkain. Di problema niya na yun. Namimiss niya munggo. Magpaluto siya sa mga follower niya at makiusap siya doon sa gwardiya. Pwede po ba makatikim muna ng pagkaing Pinoy? I don't like the food of the Dutch. Ganun lang yun. Bakit? Puro keso, puro tinapay. Ayan. Grabe mga kababayan. Ito po yung sinasabi ni Roque. Alam nyo ba, ipinahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang kanyang pagkadismaya sa desisyon ng ICC na ibasura ang hiling na pansamantalang paglaya o interim release ni Digong. Sa panayam sa DCRH nitong October 10, sinabi ni Roque na malungkot siyang nabigo ang kampo ng dating Pangulo, lalo na
mahina na at mano ito at wala nang kakayahang umuharap sa mga paglilitis. Quote, ito po talaga ay malungkot na balita. Umaasa ako na mabibigyan ng hukuman, mapagbibigyan na ng hukuman dahil sa kanyang kalagayan. Dagdag pa niya, labag ito sa karapatang pantao ni Duterte dahil dapat umano ay nasa maayos na kalagayan ng pag-iisip at kalusugan ng isang akusado bago humarap sa paglilitis. Walang dahilan para hindi bigyan ng interim release si Tatay Digong. 80 anyos na po siya, hindi nabanta sa kahit ano. O, di ba? Samantala, iginiit ng ICC na hindi sapat ang mga pinakitang dahilan ng depensa para sa humanitarian release at sinasabing patuloy na nakakatanggap ng tamang medikal na atensyon ang dating Pangulo habang nasa kustodiya. O Roque, ikaw ba? Nakikita mo ba ang ginagawa kay Duterte doon sa loob ng kulungan? Ni hindi mo pa nga nakakausap ang tatay mo. Baka nakausap mo lang ang tatay mo sa karton. Sige nga, ipagyabang mo sa amin ano ang kondisyon ngayon ni Digong na nakausap mo siya, nakauda-udapang palad mo siya sa loob ng kulungan. Wala. Daig ka pa ni Trillanes. Si Trillanes nakapasok sa ICC, ikaw, hindi ka invited tapos nagngangaw-ngaw ka dyan. Sinasabi mong labag sa karapatang pantao ni Digong. Bakit si Digong? Ilang libong tao ang nilabagan niya ng human rights. 'Di ba? Anong sabi niya sa mga pulis? Udyokan yung manlaban para mawala na ang problema ko. O 'di ba? Tapos ngayon ikaw ngangaw ka ng human rights. Hindi naniwala sa iyo ang mga hurado. Hindi naniwala sa inyong mga kakulitan ng mga Duterte followers at Duterte minions, mga Duterte siblings na matanda na ang tatay ninyo. 'Di ba? Ginawa niyo yan sa Pilipinas eh. Nung pinakulong nyo rin yung mga matatandang nagnakaw lang ng mansanas, nahuling lumabag sa COVID protocol, sabi mo pa nga titignan po kung talagang sadyang may krimen siya. Pero wala pong edad-edad sa batas. 'Di ba? Ikaw ganyan ka. Pero hindi mo natatandaan yung sinabi mo noon, 'di ba? Hari versus Hari Roque. Yung isa may hari, ngayon Roque. Hari versus Roque, ganun ba? Pag hindi convenient sa inyo, pag hindi convenient sa inyo, gagamitan nyo nung naaayon sa batas. Pero pag convenient kayo, ganyan talaga eh. 'Di ba? Ano ba talagang paniniwalaan namin sa inyo? Hindi na kayo kapanipaniwala. The chamber considers the defense argument that Mr. Duterte should be released for humanitarian reason must be rejected. Pahayag ng ICC. Ngayon, nagtalaga po ang ICC ng 3 medical expert para tignan itong sinasabi nilang cognitive problem ni Digong. Baka drama lang ito eh. Biruin nyo, itong mga Duterte mahilig magdrama, mahilig humingi ng awa. Mga tanga-tanga na lang kayo kung maniniwala kayo dyan. O ngayon, kung may sakit siya, ano gagawin? Di bigyan ng kaukulang sapat na atensyon ng mga medical professional. Pustahan tayo mga kababayan. Pag yan na interim release, masigla pa yan. Masibla pa yan sa alas 4 na biglang, asan na? Ganon, asan ang rally? Di ba? Yun lang ang inaantay niyan. Kunwari lang na mahina na siya, pero pag nalamang interim release, nakalaya. Asan ang rally? Kayo, maisog na, mag-form na kayo. Di ba? Kaya Roque, huwag kang umapala sa amin na nilalabag ang human rights niya. Di magdemanda kayo. Hanap kayo ng avenue kung saan pwede kayong magdemanda na nilalabag ng ICC ang human rights ni Digong. Sabi nga nila sa Netherlands mataas ang pagrespeto nila sa human rights. Ang ICC na sa Netherlands, o kung hindi susunod sa panuntunan ng human rights ang ICC, baka kinastigo na sila ng Dutch government. Baka dinemanda na sila ng Dutch government. Di ba? Naniniwala kayo kay Roque? Yung taong hindi marunong rumispeto sa human rights ng ibang kapwa niya Pilipino, ngayon sisigaw kayo ng human rights? Si Digong, anong human rights ang inaccord niya sa mga Pilipinong pinabulagta niya? Wala. Tapos siya, mabibigyan ng human rights? Wow naman. Sobrang powerful talaga ng mama na ito. 'Di ba, mga kababayan? Maniwala kayo sa hindi. Well taken care of si Digong. Ayun ang sabi ni Trillanes kasi first hand nakita niya.
Maganda ang facility doon at sabi ng Netherlands, wala kaming ganyan na violation ng human rights. No, diyan sa ICC. Gawa-gawa lang ito nila Roque. Ulitin ko, kung may human rights violation pala ang ICC, why don't you sue them? 'Di ba? Para magkaalaman. Hindi, puro lang kayo appeal to the emotions of your follower. O sige, given na mga follower nyo yan, maniniwala sa inyo kasi mga bakit? Tanga at bobo yung mga yan eh. 'Di ba? O ngayon, talking about ICC, bakit hindi napagbigyan si Digong? Isa sa mga factors na kinonsider nila because yung mga statement ni Sara Duterte, yung mga statement nilang kinidnap ng ICC ang tatay namin. I-jailbreak ko ang tatay ko. O ayan, nagamit sa inyo dahil sa pagiging bastos-bastos ninyo. Sa pangwawalang hiya nyo sa ICC. Meaning, you have really the intention to what? Itakas ang tatay ninyo pag na-interim release. Sinasabi ko sa inyo, kahit saan ma-interim release si Digong, hindi sa Pilipinas kasi hindi tayo member. Kahit anong bansa na member ng ICC ma-interim release si Digong, sa loob lang ng isang buwan, mawawala yan doon. Malalaman nyo na lang, nandun siya sa loob ng kulambo niya sa Davao. Itatakas at itatakas nila yan. Marami pong galamay, maraming kontak ang mga Duterte. Yung vice presidente nyo nga, di ba, nakapag-hire ng assassin? Yan pa kayang magtataka sa kanya? Kung may pera, may pamamaraan sila, pera lang naman ang usapan dyan, isa a connection mga kababayan. O malay nyo, itakbo nila sa China, o after that, diretso Pilipinas. Di po ba? O ngayon, lalo lang nilang pinahamak sa mga ganong statement nila, hindi makakalabas si Digong. Ang sabi nga nung isa dyan, gusto nyong umuwi ang tatay Digong nyo sa Pilipinas? Gusto nyong iuwi? Ha? Ano sabi niya? Huwag nyong iboto, ipanalo si Sara sa 2028. Lalong pag nanalo si Sara sa 2028 president, lalong hindi makakauwi ang tatay ninyong Digong. Bakit? O nakita may power pa rin ng Duterte sa Pilipinas, may following pa rin. Mag-create pa rin ito ng discomfort, ng away, gulo sa Pilipinas. Kaya dito ka. Hindi ka pwedeng i-interim release kasi may power ka pa rin. Ganun po yun. Magkakaroon ng gulo sa Pilipinas pag inuwi nyo si Digong. Kasi bakit? Alam nyo na gawin dyan sa mga humuwalang hiya sa akin. Ano ang sabi ni Pulong? Parang lang lintik lang ang walang ganti sa mga kumidnap sa tatay ko. Ayan na naman. Sinabi na naman ni Pulong, kinidnap nyo ang tatay niya. Ibig sabihin, kasangkot ang ICC. Nagmo-motion for reconsideration kayo, umaapila kayo, tapos sasabi mo, kinidnap ang tatay mo. Meron bang kinidnap na nadadalaw ng pamilya? Meron bang kinidnap na malayang nakakalabas diyan sa kanyang selda at mag-exercise, magpa-araw? Kinidnap ba? Malaya nyong nakikita? Kung kinidnap yan, hindi nyo alam kung nasaan siya. Kung kinidnap yan, makakatawag lang kayo ng mga phone call. Ganun na yon. Diba? O lalo na madagdagan na ang patunay na hindi ilalabas, hindi i-interrelease ang tatay nyo kasi sa mga kagagawan ninyo. Kayo ang may gawa niyan sa tatay ninyo. Walang ibang dapat sisihin kundi kayong mga Duterte siblings at yung mga kung sino-sino man, mga Duterte minions, mga follower nyo. Kasi bakit? Sumisigaw kayo ng pre-Digong. Nakikita kayo, yun yung mga followers nyo. Pag pinalaya yan, baka mas lalong gulo. Yan na lang. Ikulong na lang natin siya dyan. I-Bartolina daw, sabi ni Robin Padilla. Bartolina, napakagandang Bartolina, mga kababayan. So tama naman, di ba? Pag nanalo sa 2020 si Sara, hindi po makakauwi si Digong kasi malalaman na napaka-powerful pa niya, no? Wag na. Magdudulot pa ng kasamaan, kaguluhan sa Pilipinas. At kayo ring mga minions ni Duterte, isa rin kayo. Sumisigaw kayo ng kidnap kung ano-ano laban sa ICC. Nag-contribute kayo sa desisyon ng ICC na hindi siya palayain. Kasi bakit? Tingin nila magkakagulo lang. Magdudulot lang ng kaguluhan at hindi mabibigyan ng hustisya ang pamilya ng mga biktima at biktima gawa ng EJK niya sa Peking War on Drug. Pag in-interim release, itatakas yan, iuuwi ng Pilipinas. Okay, so kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.